Alam nyo, may isang general na naging isang malaking bangungot para sa mga Amerikano. Siya'y naging simbolo ng talino at, syempre, ng tapang ng Pilipino noong kasagsagan ng digmaan. Ang pangalan niya, Vicente Lucban. At ito ang kwento niya. Ito yung tanong na parang laging bumabalik sa kasaysayan natin, di ba? Paano nga ba nangyari yon na ang isang hukbo na, aminin na natin, kulang sa modernong armas, ay nagawang patumbahin ang isa sa pinakamalakas na puwersa sa buong mundo noong panahon na yon? Halika, samahan niyo akong alamin ng sagot. Dito sa lugar na to nagsimula ang lahat. Sa isang maliit na bayan lang sa Samar, isang umaga ng Setyembre, may nangyaring isang bagay na talagang yumanig sa buong puwersang Amerikano. Isang atake na magiging simbolo ng hindi pagsuko ng mga Pilipino. At sa likod ng napakatagumpay na pag-ataking yun, syempre may stratehiya. At ang stratehiyang yun ay galing sa isang general. Ang nakakabilib, kahit hindi siya personal na nandoon sa mismong labanan, siya yung naging inspirasyon at utak sa likod ng paglaban ng mga taga-Samar. So, sino nga ba itong general na to na kung tawagin nila ay Dayo? Well, siya si Vicente Lucban. At dito napapasok yung isa sa mga pinaka-interesanting bahagi ng kwento niya. Kasi hindi siya taga-Samar. Tingnan niyo to, si Lucban ipinanganak sa Camarines Norte. Isa siyang Bicolano. At hindi lang basta-basta ha, nag-aral sa Ateneo de Manila at UST. Tapos, itinalaga siya ni Emilio Aguinaldo para pamunuan yung revolusyon saan? Sa Samar at Leyte. Isipin nyo, tagalabas siya. Pero ang galing, nakuha niya agad ang tiwala at respeto ng mga waray. Isipin nyo nga yan, isang Bicolano ang siyang namuno at nagbigay inspirasyon sa mga waray para magkaisa at lumaban. Sa panahong yon na medyo watak-watak pa ang pagkakakilanlan natin bilang Pilipino, ito ay isang napakalinaw na patunay na ang pagmamahal sa bayan, walang pinipiling rehiyon yan. Okay, pero paano niya ito nagawa? Alam ni Lucban na dihado sila pagdating sa armas. Kaya humanap siya ng ibang paraan, ibang alas. Ang ginamit niya, yung mismong kalikasan, ang kagubatan ng Samar, yan ang ginawa niyang pinakamalatas na sandata. Tingnan natin yung sitwasyon. Sa isang banda, andyan yung mga Amerikano. Kumpleto sa gamit, superior na armas, sanay sa tradisyonal na giyera. Sa kabilang banda naman, mga Pilipino. Ang puhunan lang talaga, tapang, kaalaman sa sariling lupa, at isang napakatalinong stratehiya. At eto na nga, ito yung naging susi sa tagumpay nila, ang guerrilla tactics. Napakasimple, pero sobrang epektibo. Una, ginamit nila yung gubat na alam nila bilang kakampi at proteksyon. Pangalawa, yung atake nila mabilis at biglaan para magulat ang kalaban. At pangatlo, kasing bilis ng pag-atake nila yung pag-atras at pagtatago. Hit and run. Dahil sa talino ni Lucban, yung Samar naging isa yan sa mga lugar na sobrang nagpahirap sa mga mananakop na Amerikano. Dito niya talaga pinatunayan na hindi nasusukat sa dami ng kanyon o bala ang tibay ng depensa ng isang bayan. Pero syempre, ang tagumpay sa Balanggiga ay may mabigat na kapalit. Ang pagkatalo ng mga Amerikano, isa yung malaking sampal sa kanila. At dahil doon, ang ganti nila ay naging marahas at walang awa. Dito na magsisimula yung walang tigil na pagtugis kay General Lucban. Pakinggan nyo to. Ito yung nakakakilabot na utos galing kay General Jacob H. Smith. Hindi lang to simpleng utos para sukpuin ng mga revolusyonaryo. Ang utos niya ay wasakin ng lahat, sunugin ang mga bayan, at patayan ang sinumang may kakayahang humawak ng sandata. Ang goal, gawing isang howling wilderness ang buong Samar. Isang lugar na wala nang tutubuan at wala nang mabubuhay. Grabe! Pero sa kabila ng lahat ng karahasan, sumuko ba si General Lucban? Hindi. Nagpatuloy siya sa paglaban mula sa mga kabundukan. Pero sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtugi sa kanya, nadakip din siya noong 1902. So kahit na natapos yung pakikipaglaban niya sa pagkakahuli sa kanya, dito naman talaga nagsisimula yung tunay niyang pamana. Kasi ang kwento ni Lucban hindi lang to tungkol sa digmaan, ito ay kwento tungkol sa pagiging isang tunay na bayani ng pagkakaisa. At ito yung pinakamahalagang aral na makukuha natin. Yung tunay na lakas ng isang bansa, hindi yan nagmumula sa dami ng armas. Nagmumula yan sa pagkakabuklod-buklod ng mga mamamayan sa ilalim ng isang leader na may talino at buong pusong dedikasyon para sa kalayaan.
Ang kwento ni General Vicente Lucban ay isang napakalinaw na paalala para sa ating lahat na ang pagiging Pilipino at ang pagmamahal sa bayan ay mas mataas at mas malalim pa sa anumang wika o probinsyang pinanggalingan natin. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong. Base sa kwento ni General Lucban at ng mga matatapang na taga-Samar, ano sa tingin nyo ang tunay na mas makapangyarihan? Ang sandatang pumapatay o ang pagkakaisang bumubuhay sa diwa ng isang bansa? Magandang pag-isipan yan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.